maging buhay na natin ang pagpupuri at pagsamba, yung hindi lang tayo prayerful, pero pala puri at palasamba tayo sa Panginoon. This way, hindi lalabas sa bibig natin yung mga katatakutan, pagrereklamo o kung ano pa. Kasi kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, ikinokonekta natin sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Maging kapuri-puri tayo sa ating Panginoon. Lalo na po mga kapatid, nandirito na po tayo sa Lenten season, mas lalo nating ipakita sa ating paggunita sa Panginoon na tayo'y kaisa niya sa kanyang journey. At dahil tayo, wala naman tayong maibibigay na kapalit sa pag-ibig at pagpapasakit ng Panginoon, all we have to do, puspusin natin ang ating buhay ng buhay panalangin, ng debosyon natin, at lalo, puspusin natin ang ating buhay ng buhay pakikipagkapwa at pag-ibig. Ganda po nung sharing po ni Sister Aldina, di po ba? Pati po yung worship ni Sister Zenny, nadatnan ko po yung kalahati, yung halos katapusan na, pero alam ko maganda po. So, ganun din po, puspusin din natin ang buhay natin ng buhay pagsamba at pagpupuri. That's why my topic for today is pag-aralan naman natin, lahat ba ng pagsamba at pagpupuri ay nabibigyan natin ng kaluguran o napiplease po ba natin ng Panginoon? Today we will discuss and we will know and reflect about praise and worship that pleases God. Ulitin ko po, our topic for today is praise and worship that pleases God. Papuri at pagsamba na nakakalugod sa ating Panginoon. So, if I may ask you mga kapatid, kayo po ba na nararamdaman niyo po ba every time that you lead worship o every time that you approach God, every worship, nabibigay niyo yung kapuri-puri sa ating Panginoon? Nararamdaman niyo po ba yon? Na Opo, nalubos niyong opo. naluluhati? Amen. Yes po, Salamat po. yes po. Amen. Salamat po, Sister Senny. Dapat Thank you po. nga hangarin po natin na every time that we will approach God during our worship, talaga namang malulugod ang Panginoon at ang mga mata niya talagang nakatuon sa atin upang ang presensya niya rin ay talagang maibuhos sa atin, maipadama niya sa atin. Amen po? So mula dito mga kapatid, nais ko pong basahin sa inyo ang nasusulat sa Hebrews 12 verse 28 sa wikang Ingles. Ang sabi niya, let us be grateful and worship God in the way that pleases Him with reverence and awe. Amen po. So, ulitin ko po, sabi po sa Hebrews 12 verse 28, let us be grateful and worship God in the way that pleases Him with reverence and awe. So, tingnan nyo ha, sa wikang Tagalog, sa Hebreo, Kabanata 12, talata 28, ito po yung sinasabi niya sa wikang Tagalog. Kaya nga't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi natitinag. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. So, the word is kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga, praise and worship that pleases God. Sabi niya, may paggalang at may pagkatakot. Paano natin sasambahin ang Panginoon? Sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. See, kung merong paraang kalugod-lugod sa Kanya, meron ding paraang hindi nakakalugod sa Kanya. May paggalang at may pagkatakot sa Kanya. Ito rin ang sinasabi sa huling bahagi. Tandaan niyo po yan, mula po yan sa Hebrews 12 verse 28. Dito po ang main reading natin dito sa ating pagtalakay. This is the praise and worship that pleases God. Mga kapatid, praising the Lord is our act by which we acknowledge God's mercy, His love, and His goodness. Na every time na tayo magpupurit sasamba sa Panginoon, pinapakita natin na tayo kinikilala natin ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos at ang kanyang kabutihan sa ating buhay. This is the reason why di dapat wala ang atensyon at sinseridad natin pag tayo nagpupuri sa Diyos. Dahil ito po ang ibinabalik natin sa kanyang mga kabutihan at pagmamahal sa atin kahit tayo'y mga mahihina at makasalanan.
So, wala naman po talaga tayong maihahandog sa Panginoon na sa atin nagmula mismo na wala namang kailangan sa atin ng Diyos kung tutuusin. Tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Binubuhos niya sa atin ang lahat ng habag at pag-ibig. At ang response natin diyan ay bigyan natin siya ng pagpupuri. Ibinabalik natin sa Kanya ang Kanyang mga kabutihan, yung pagmamahal niya sa atin, kahit tayo'y mga makasalanan. Or less, 'pag hindi tayo sincere, magiging mga bolero at bolera lang tayo sa mga sinasambit at sinasabi natin sa Panginoon. Kaya nga po dapat ang atensyon at ang sinseridad natin ay nandyan kapag tayo ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Sinseridad, meaning genuine, hindi natin pinepeke. Dahil 'pag tayo namemekhi lang at hindi po totoo ang mga sinasabi natin, alam ng Diyos 'yan. Alam niya kapag tayo nambobola lang, amen, o pinepeke lang natin ang mga sinasabi natin, especially when we approach Him during our worship. Katulad nito, example, may nakausap na po ba kayo na panay ang papuri niya sa iyo? Pero dama mo at alam mo na chinichika ka lang o binobola o inuuto ka lang niya. Sakit po nun. Amen? May nakausap na po ba kayo na ganon? Panay puri niya sa'yo? Pero alam mo, pag talikuran, sinisiraan ka niya. Pinagtatawanan ka niya. Minamaliit ka pa nga niya eh. Pero pag harap, kumbaga halik ni Judas, panay bola niya sa'yo. Pero na po ba kayo nakausap na ganito? Panay papuri? Pero dama mo, alam mo, na chinichika ka lang o binobola ka lang o inuunto ka niya? Halimbawa, lalapit sa'yo, may